Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang provision ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinag-utos ng Panginoong Yesus na ituro sa mga gagawing alagad. Ang ating teksto sa pagkakataong ito ay matatagpuan sa Lucas 6:36. Lucas 6:36. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang mahabagin. Lucas 6:36. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang mahabagin. Kung titignan po natin ang bahaging ito ng kasulatan ay makikita nyo na ang Panginoon ay nagtuturo ng tungkol sa pag-ibig sa mga kaalitan o kaaway natin. Sinasabi ito ng Panginoon sapagkat ang mga Hudyo ay tila kahabag-habag ang kanilang kalalagayan sa kamay ng mga Romano. Sila ay alipin, ginagawa lahat ng kanilang nais gawin sa kanila, walang batas na nagpuproteksyon sa kanila bilang mga Hudyo. Ginigipit sila sa maraming aspeto, maging ang kanilang pribadong buhay. Wala silang karapatan sa ilang mahalagang bagay sa lipunan dahil sa mga batas Romano. Dahil sa kanilang kalalagayan, dalawang bagay ang kanilang nararamdaman: pagkaawa sa sarili at galit sa mga Romano. Sa pagtuturo ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod ay patuloy niyang ibinibigay ang diin ng pagiging mahabagin sa iba. Ito ay hindi simpleng awa o habag sapagkat ang nais niya na tularan nila ay ang habag o awa ng Diyos, ang kanilang Ama. Kaya sinabi niya, maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Ang pagiging mahabagin ng Diyos ang dahilan kaya may maliligtas. Lahat ng tao ay nagkasala sa Kanya, at kung iisipin natin na ang tao ay galing sa alabok, isang bagay na nakikita ko rito ay ang nais sanang makita ng Diyos ang kalalagayan yan upang hindi siya makapagmalaki sapagkat kapag ang tao ay nagpapakumbaba ay nagkakamit siya ng habag ng Diyos. Sa kabuuan ng banal na kasulatan ay makakasumpong tayo ng humigit kumulang na 400 tumutukoy sa habag ng Diyos. Nangangailangan ito ng pagiging malawak ng bagay na ito sapagkat bilang mga makasalanan ay kailangan natin ito. Marami ring salita ang katumbas nito, ganun pa man ay mahirap itong makita sa wikang Tagalog. Kaya gagamitin ko yung mga salitang katumbas ng pagiging mahabagin sa wikang Ingles katulad ng graciousness, pity, compassion, forgiving, justifying, pardoning. Ito ay mga salita na nasa Biblia na lahat ay tumutukoy sa pagiging mahabagin. Kaya napakahalaga ng utos na ito ng Panginoon sa atin. Kung siya lamang ang mahahabag sa atin at hindi tayo marunong mahabag, baka hindi rin natin makamtan ang habag ng Diyos katulad ng ipinag-utos ng Panginoon na kailangan tayo maging mapagpatawad upang makamtan natin ang kanyang kapatawaran. Kung gayon ay napakahalaga na unawain natin ang salitang ito nang sa gayon ay maisabuhay natin bilang mga pinili ng Diyos. Bago tayo magpatuloy sa ating ginagawa, ay nais kong pag-usapan ng inyong grupo ang tanong na ito. Kailan ka huling nagpakita ng habag sa iyong kapwa? Ano ang ginawa mo? Ulitin ko, kailan ka huling nagpakita ng habag sa iyong kapwa? Ano ang ginawa mo? I-post po ninyo ang video at mamaya ay magbabalik tayo para pag-usapan nang sa gayon ay maging malinaw kung paano natin maisabuhay ang utos ng Panginoon na maging mahabagin. Ipalalagay natin itong utos number 46. Magbabalik tayo mamaya. Magbabalik po tayo upang linawin ang utos na ito ng Panginoon para sa atin. At ang una nating pag-uusapan tungkol sa bagay na ito ay ano ang kahulugan ng habag ng Panginoon? Ano ang kahulugan ng habag ng Panginoon? Katulad ng nabanggit ko kanina na dahil tayo ay nahulog sa kasalanan, lahat tayo ay nawala
sa pamantayan ng Diyos, sa naisin ng Diyos. At nabanggit ko rin na tayo ay galing sa alabok, hindi lamang sa pangangailangan ng habag, nang sa gayon marahil ay para bang hindi nakakapanghinayang kung sakaling mawawala tayo sa Diyos. Bagamat alam natin na ang lahat ng bagay sa Diyos, malaki o mahalaga na kanyang nilalang, ay pinapahalagahan niya, subalit nais nating tingnan ang isang bagay na ito, na tayo ay mula sa alabok upang sana ay hindi tayo panghinayangan. Mahirap isipin ang bagay na yan, subalit yan ay isang katotohanan tungkol sa tao. So ano ang kahulugan ng habag ng Diyos? Ang habag ng Diyos ay biyaya para sa mga hindi karapat-dapat. Kung matatandaan natin ang Efeso 2:8-9 na sinasabi na dahil sa biyaya ng Diyos ay nangaligtas tayo, ang katumbas nun ay ang kanyang habag o ang kanyang awa na ipinagkaloob niya para tayo ay kanyang tanggapin. Isa pa sa kahulugan ng habag na yan ay pagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan upang makapagpatuloy tayo sa walang hanggan. Nais kong isipin natin ang ganito. Tayong mga Kristiyano ay tumatagal na rin sa ating pananampalataya. Marami tayong nagagawang pagkukulang laban sa Diyos. Marami tayong mga pagkakasala na nagagawa. Subalit, tayo ay nandirito pa sa mga panahong ito at ito ay palatandaan na kinahabagan tayo ng Diyos at nawa ay magbigay din ito ng hudyat sa mga patuloy sa kasalanan na pagbibigay ng Diyos ng kanyang habag para sana tayo ay manumbalik sa kanya bago dumating ang kanyang puot. Ang pangalawa nating pag-uusapan ay kung paano nagpakita ang ating Ama ng habag. Paano nagpakita ang ating Ama ng habag. At ang una nga ay pagpapatawad sa mga nagkasala. Katulad ng nabanggit ko sa atin, ay humigit kumulang na 400 ginamit ang salitang ito at karamihan diyan ay ang pagpapakita ng Diyos ng habag sa mga nagkasala sa Kanya. Ang pangalawa ay tinulungang bayaran ang kanyang kasalanan. Tinulungang bayaran ang kanyang kasalanan. Ang tao ay walang magagawa para bayaran ang kanyang kasalanan. Ang pinagkautangan natin ay ang Diyos, hindi kay Satanas at hindi sa batas ng Panginoon. Siya na may gawa ng batas na yon ay sa kanya tayo nagkautang at upang matulungan tayo ay siya mismo ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na naging tagabayad sa ating mga kasalanan. Pangatlo na paraan ng pagpapakita ng Diyos sa habag ay iniiwas niya ang tao sa kanyang puot. Iniiwas niya ang tao sa kanyang puot. Mababasa natin yan sa Deuteronomio 4:31. Deuteronomio 4:31. At sana ay lagi nating tandaan na ayaw ng Diyos na humantong tayo sa kanyang pagpaparusa sapagkat alam niya kung ano ang kanyang puot at galit. Kasama ng kanyang habag ay ang mahabang pagtitiis at paghihintay na tayo ay manumbalik sa kanya sa pamamagitan niyan ng pagtalikod sa ating mga ginagawang hindi tama na hindi niya kinakalugdan. Ang pang-apat ay ibinigay sa tao ang lahat ng kailangan upang maging matagumpay. Ibinigay sa tao ang lahat ng kailangan upang maging matagumpay. Ito po ang isang bagay na nakita ko tungkol sa Diyos. Hindi lamang niya binigyan tayo ng paraan para maligtas. Kapag ka ang tao ay tumugon, mahalaga yung salitang yon sapagkat whoever believes in Him, yan ay tugon ng tao. Kapag ka ang tao ay tumugon ng pananampalataya, ay hindi pa rin niya naaabot ang pamantayan ng Diyos. Subalit dahil sa habag ng Diyos ay inaabot tayo sa kalalagayang yon at iniaangat niya tayo doon sa pamantayan niya nang tayo ay tanggapin niya. Kung gayon, yan ay nagpapakita na ibinibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Pero hindi lamang hanggang doon, sapagkat pagkatapos na tayo ay kanyang tinanggap, ang lahat ay ginawa niya na
at gagawin niya pa ang kailangan niyang gawin para tayo ay tuluyang makarating sa kanyang walang hanggang kaharian. Ang gandang isipin ng mga bagay na ito, mga kapatid, na ganito ang Diyos, hindi lamang na nagbayad siya sa ating mga kasalanan, kundi provide pa niya ang lahat ng kailangan natin upang tayo lamang ay mamuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. At kung maalala nyo, ang sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3 ay sinabi doon, God has given us everything we need in life and for a godly life. Everything we need ay ipinagkaloob na ng Panginoon. Nandyan na sila. Ang hinahanap lamang ng Diyos pagkatapos na tayo ay sumampalataya ay lumakad sang-ayon sa kanyang kalooban. Kaya naman ang karugtong ng talatang yon ay sinabi doon, through the knowledge of God and of Jesus Christ. Sa pamamagitan ng kaalaman, ay nakakamtan natin at nagkakaroon tayo ng kaunawaan sa lahat ng mga inihanda ng Diyos na ito para sa atin. Kung gayon ay hindi nangangahulugan na ang Diyos lamang ang gumagawa, kailangan tayo ay mag-aral sa Kanya nang sa gayon ay maisapabuhay natin ang Kanyang nais. Tingnan din ninyo ang bagay nito sa 2 Tesalonica 2:16 at 17. Pupunta tayo sa pangatlong bagay na pag-uusapan natin tungkol dito at ito. Bakit kinakailangan tayong maging mahabagin? Bakit kinakailangan tayong maging mahabagin? At ang ating number 1 ay ang ating Ama at Diyos ay mahabagin. Yan ang sinasabi doon sa Lucas 6:36. Marahil magandang isipin natin ang isang katotohanan nito, na tayo ay inadapt ng Diyos. Nangangahulugan niya na tayo ay mga anak na ng Diyos sa panahong ito. At maalala ko yung isang kwento tungkol sa batang inadapt. Inadapt siya mula sa bahay ampunan at alam nyo ang ginawa ng mag-asawang mayaman ay kumuha sila ng tagapag-training ng batang ito nang sa gayon doon sa kanilang palasyo ay matutong mamuhay ang batang inadapt. Isipin niyo yung mga ganito, mga kapatid, na maraming mayayaman sa mundong ito ay minsan na hindi binayayaan ng anak. Sa mga ganyan ay natututo silang mag-adapt. At alam niyo, dahil sila ay mayaman, mayroon silang kakayanan, natustusan ang pagpapalaki sa bata, ay kumukuha sila ng mga tagapag-alaga. At ang tagapag-alagang ito ay hindi niya itinuturo yung kanyang standard o pamumuhay, kundi yung nais ng kanyang amo. Ano ang gusto nila? Ano ang nais nila? Ano ang pamantayan sa tahanang ito? At yan ay sinasabi ko sa inyo upang malaman natin na bilang mga naging anak ng Diyos ay hindi automatic sa atin ang pagiging mahabagin. Kailangan tayong turuan, kailangan tayong itrain, kailangan malaman natin ang pamantayan ng ating Ama. At maaari nating isipin dyan ang tungkol sa discipleship. Pangalawa, kung bakit kinakailangan tayong maging mahabagin ay sapagkat tayo ay kinahabagan din. Sinasabi ko nga na tayong lahat ay karapat-dapat sa puot ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, pinasok tayo ng kasalanan. Nawala sa atin ang imahe ng Diyos. Ang lumabas sa atin ay imahe ng kaaway na mapaggawa ng kasalanan. Gayunpaman ay ginawan tayo ng Diyos ng paraan para tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Ang unang-una ay kinahabagan niya tayo para tayo ay mag-conform doon sa nais niya. At nasabi ko na rin na sa kabila na tayo ay tinanggap na ng Diyos, tayo ay patuloy pa rin na hindi nakakapamuhay sa kanyang kalooban. Nangangahulugan ito na kung tutuusin ay hindi pa rin tayo karapat-dapat sa Diyos. At sana ilagay natin sa ating kaisipan na sa tagal na natin sa pananampalataya at kung bakit tayo ay nandirito pa sa ngayon ay dahil na rin sa habag ng ating Ama sa atin. At ano ang ipinapakita nito? Kung iisipin natin ang bagay na ito, ay dapat tayong maging mahabagin din sa ating kapwa.
At ang ating pangatlo ay lahat ay nangangailangan ng habag. Hindi pare-pareho ang antas ng ating pagkatuto. May mga tao na ang hirap turuan, ang hirap makapag-adapt ng ating sinasabi sa kanila. At minsan ay nawawalan tayo ng tiyaga sa kanila. Pero sa kabila niyan ay kailangan tayong maging mahabagin, hindi lamang marahil dahil kailangan nila ang bagay na ito, kundi tinitignan ng Panginoon at dinedevelop ng Panginoon sa atin ang pagiging mahabagin. Ang ating pang-apat na pag-uusapan ay paanong practical na makapagpakita ng habag sa iba. Paanong practical na makapagpakita ng habag sa iba? Bilang Kristiyano marahil ay katulad ng ginawa sa atin ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng pag-asa at pagkakataon sa kabila ng pagiging mararapat na sa kanyang parusa. Kung iisipin natin yan, ay dapat din tayong magbigay ng pagkakataon at pag-asa sa mga nagkasala. Marami na rin akong mga nakasama na nakita ko kung paano nahulog sa isang kasalanan na talaga namang mabigat. At sa mga panahon na ganyan ay dapat isaisip natin ang hindi agad pagkondena sa kanila. Ang ating gagawin at isipin ay ang kaisipan ng Diyos na ang nagkasala ay dapat i-restore sila. Restoration ang dapat na nasa isip natin sa mga taong ito. Gawan natin sila ng paraan. Pero tandaan natin na ang restoration na yan ay hindi fancy. Ano po ang ibig sabihin ng hindi fancy? Ang fancy ay yung barabagang nais mo lang na hindi ka iwanan. Nais mo lang na nandiyan siya dahil sa pakinabang sa kanya o maaaring dulot ng kanyang pag-alis. That is a fancy way of restoring people. Nakukuha ba ninyo ang ibig ko sabihin? Ang hindi fancy at katulad ng Panginoon ay pumunta kayo doon sa 7 churches. 5 doon ay nagkasala sa Panginoon. Pero hindi niya minamaliit ang kanilang mga ginawang kasalanan, kundi ipinapakita sa kanila na yun ay maghihiwalay ng tuluyan sa kanila kapag hindi nila pinagsisihan. Ganyan dapat ang paraan ng ating restoration. Kailangang makita nila ang grievousness ng kanilang kasalanan. At doon sa mga nagkakasala, sana ay umamin tayo kaagad sapagkat where the forgiveness of the Lord is, ay nandoon sa mga tumatanggap ng koreksyon at nagsisisi. Isa-isip natin sa bagay na yan, si Haring David na matindi ang kanyang ginawang kasalanan. At makikita naman natin ang paraan ng Diyos kung paano siya i-restore sa kanyang kalalagayan. Ano ang ginawa ng Diyos? Ipinadala sa kanya si Propeta Nathan na taglay ang karunungan ng Diyos sa restoration ni David. Paano ito ginawa ng propeta? Ipinakita ni propeta sa kanya ang kanyang kalalagayan. Ipinakita ang bigat ng kanyang ginawa na hindi niya namamalayan na kung si David ang hahatol ay kamatayan ang igagawad niya. Ano ang aral na makukuha natin dito? Na minsan ay ganyan tayo humatol. That is condemning. Meron tayong attitude na ganon, condemning the sinner. Yun ang kay David. Pero hindi niya alam na siya pala yung taong yon na kinokondena niya. Samantala, sa pamamagitan ni Propeta Nathan ay makita natin ang pamamaraan ng Diyos. Hindi niya binaby si David at inalo sa kanyang kalalagayan. Ipinakita niya ang bigat ng kanyang ginawang kasalanan na karapat-dapat nga siya sa kamatayan. Subalit ngayon ay nag-o-offer siya ng paraan kung paano siya ma-restore. At ang hakbang niya ay ipakita kay David ang bigat ng kanyang kasalanan na karapat-dapat sa kamatayan. Subalit dahil inamin ni David na karapat-dapat siya sa kamatayan, ay makikita naman natin ang habag ng Diyos na nangangahulugan na kapag tayo lang ay talagang aamin sa Diyos
ay makakamtan talaga natin ang kanyang kahabagan. So hindi lamang dito sa pagiging mahabagin, ilagay din natin ang ating sarili doon sa nangangailangan ng habag. Nangangailangan tayo ng habag sapagkat karapat-dapat tayo sa puot ng Diyos at kapag hindi tayo nagpakumbaba, ay malamang darating sa atin ang puot ng Diyos. At nawa ay ma-encourage tayo na kapag tayo ay tumanggap at inangkin natin ang ating pagkakasala, ay makakamtan natin ang habag ng Diyos. May apply natin dito ang kasabihang, God opposes the proud, but give grace to the humble. So bukod dito, sa buhay ni David, ay makikita rin naman natin ang ginagawa ng Diyos doon sa 7 churches. 5 doon ay hindi agad binibigyan ng Panginoon ng kapatawaran na hindi nila makita ang bigat ng kanilang kasalanan. Lahat ng 5 na kinapos sa pamantayan ng Diyos ay nasabanta ng pagkahiwalay sa Diyos. Ang pagkahiwalay sa Diyos ay nangangahulugan yan ng walang hanggang consequences na pagkahiwalay sa Kanya. Ang ibig sabihin ay lawa ng naglalagablab na asupre. At tandaan din natin ang isang katotohanan ito, na kapag ka ipinapadala sa atin ng Panginoon ang kanyang mga salita, isa na yan sa paraan ng pagpapakita niya ng habag. Paano ko nasasabi yan? Kapag ka ang tao ay wala kang concern, hindi mo yan itutuwid. Ibig sabihin ay parang pinababayaan mo siya na tuloy-tuloy sa kanyang hakbang tungo sa kanyang pagkasira. Isa ring bagay na magandang matutunan natin na kailangan nating i-apply sa ating mga sarili na kapag tayo ay naikukorek na pagsasabihan ay nangangahulugan nito ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Diyan mismo sa mga iglesyang yan ay isa sa kanila ang sinabihan ng Panginoon, those whom I love, I rebuke. At kung maalala nyo, ang Hebrews chapter 12 verse 5 and 6 ay ipinapakita diyan kung paano tratuhin ng Diyos ang kanyang mga anak kapag sila'y nagkakasala. Ano ang ginagawa ng Diyos sa kanila? Sila ay itinutuwid. Para ano? Para hindi makasama sa sanlibutan na abutan ng kanyang puot. So ano po ang pinupunto ko? Kapag may nagkukorek sa atin, ay ipalagay natin na yan ay pag-ibig. Kaya lang, maraming Kristiyano ay ayaw na ayaw ng bagay na yan at ang gusto nila ay palagpasin lang lahat ang kanyang ginagawang hindi tama. Kung ganyan ang Diyos sa atin, nanganganib tayo sa kanyang puot. Kaya tayo kinukorek ng Diyos. At malala ko yung sinabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 11 na sinasabi ang ganito, kung bakit tayo ay pinaparusahan ng Diyos ay upang hindi nga tayo makasama sa parusang igagawad niya sa mundong ito. Tandaan ninyo, ang parusa ng Diyos sa mundong ito ay walang hanggang kapahamakan. Yun ang ibig sabihin nun. At mapalad ang mga itinutuwid ng Diyos. Alam niyo po, kailangan nating maunawaan ang mga bahaging ito na sa kahabagan ng Diyos ay hindi nito inaalis ang responsibilidad ng pag-angkin, pagtanggap, pag-amin ng ating kakulangan. At kailangan nating magsisi at magpakumbaba na manumbalik sa Kanya. At ang Biblia, kapag kaganyan ang ating tugon sa habag ng Diyos, ay sinisiguradong makakamtan nga natin ang kanyang kahabagan. Isipin natin ang katotohanan ito. Bakit yung kasama ng Panginoon, doon sa krus nung siya ay nakabayubay, ay tumanggap ng kapatawaran at kaligtasan? Isipin niyo ang bagay na yan. At bakit ang mga Pariseo ay hindi nila nakamtan ang habag ng Panginoon? Tingnan niyo ang katotohanan ito. Yung isang makasalanan na kasama ng Panginoon na nakabayubay sa krus, ay inamin niya ang kanyang pagkakasala. Ganito ang kanyang sinabi, bakit mo inaalimura ang taong ito samantalang wala siyang kasalanan at tapat lang tayong magdusa sa krus na ito sapagkat tayo ay nagkasala? At pagkatapos nun ay sinabihan ng Panginoon, Jesus,
Alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. At ang sagot ng Panginoon ay ngayon din na isasama kita sa aking paraiso. Alam niyo kung bakit ang mga pariseo ay malayo sa pagpapatawad ng Diyos sapagkat sa halip na sila'y aamin sa kanilang kakulangan sa Diyos, ang kanilang ginagawa ay inaangkin ang lahat ng kanilang mga posisyon dahil sa pagiging salin-lahi sa kanila ni Abraham at dahil doon ay hindi nila nakamta ng habag ng Diyos. Sa paglapit sa Diyos ay wala tayong angkining karapatan. Angkinin natin na tayo nagkasala pero hindi natin igiit ang ating mga karapatan. Kalimitan ang mga pag-angkin sa mga karapatan para hindi tayo maparusahan ay daan upang karapat-dapat tayo sa put ng Diyos. Pero kapag inaalis natin ang lahat ng iyon at aminin lang natin yung ating pagkakasala, ay gagana sa atin ang habag ng Diyos. So basahin ko na lang itong paanong praktikal na makapagpakita ng awa, bigyan ng pag-asa at pagkakataon ang mga nagkasala. Pangalawa, patawarin ang mga nagkasala laban sa iyo. Pangatlo, baka tanungin niyo ako kahit hindi sila humihingi ng kapatawaran, may mga pagkakataon na hindi na natin kailangang abutin sila at bigyan na natin sila ng laya sa mga bagay na ginawa laban sa atin. Pero mas maganda kung may pagkakataon na makapag-usap at sabihin sa kanya ang kanyang pagkukulang at igawad sa kanya ang kapatawaran. At alam naman natin na kapag tayo naman ang nagkasala, ay kailangan tayo ang magkusang lumapit sa mga nagawan natin ng hindi tama. Yan ay pagiging Kristiyanong tama. Isang bagay pa, paano tayo praktikal na makapagpakita ng habag, tulungan ng mga nangangailangan. At ang pang-apat ay higit sa lahat ay ibahagi sa kanila ang tungkol sa ating pag-asa. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Maalala ko yung sabi ng 1 Peter 3:15, idambana ninyo si Kristo sa inyong mga puso. Maging handa kayo na sagutin ang mga katanungan tungkol sa inyong pag-asa. At doon naman sa Judas 1:23, sagipin ninyo sila mula sa apoy na nangangahulugan sa banta ng kapahamakan. Sa Mateo 18 ay may ibinigay na talinghaga ang Panginoon tungkol sa talinghaga ng walang habag na alipin. At nais kong basahin ito sa atin para makita natin ang mga punto tungkol dito sa pagiging mahabagin mula sa talatang 23 hanggang 35 na ganito. Therefore the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. At this, the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when the servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins, he grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell to his knees and begged him, be patient with me and I will pay it back. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. But the other servants saw what happened. They were outraged and went and told their master everything that had happened. The master called the servant in. You wicked, he said, I canceled all the debt of yours because you begged me to. So that you have mercy on your fellow servant, just I have shown you. In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he could pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brothers or sisters from your heart. Itong talinghagang ito
ay pinapaniwalaan ko na ibinigay ng Panginoon upang makita ng mga mananampalataya ang pamantayan ng Diyos sa kanyang pagiging mahabagin. At nais kong makita natin ang mga punto rito kung paano tayo dapat ay maging mahabagin. At ang unang-una ay yung ipinapakita niya ng pagkakautang ng alipin na yon. Na katulad natin, tayong lahat ay may kakulangan sa Diyos. Meron tayong dapat pagbayaran sa Kanya na hindi natin kayang bayaran. At lahat ng nasa sa atin ay hindi magkakasya sa babayarin na yan. Subalit makikita natin ang attitude ng Ama kung paano tayo o kung paano natin ituring ang pagkukulang na yan. Na nangangahulugan, kailangan tayong makipag-usap sa Kanya ng may kababaan. Ako'y naniniwala na walang itatakwil ang Diyos na talagang magpapakumbaba na lalapit sa Kanya. Handa ang Diyos na ipatawa ng lahat ng ating pagkakautang kapag tayo'y nagpakumbaba at humingi ng kapatawaran. Tandaan natin yan. Yan ay makikita natin ang puso ng Diyos sa mga nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Ang pagiging natural sa isang tao at ito ang kailangan nating pag-ingatan. Maging maingat tayo sa natural ng ating puso na hindi tayo marunong magpatawad. Katulad ng ginawa ng aliping ito na sa kaunting pagkakautang sa kanya ng kanyang kapwa alipin ay nagawa niya itong sakalin at ipinabilanggo. At yan natin makikita na nung isumbong siya at pinapunta sa opisina ng kanyang amo, ay makikita natin na kinansela ng kanyang amo ang ginawa niya na pagpapawalang utang sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Nangangahulugan ito na kahit pinatawad tayo ng Diyos kapag tayo ay hindi marunong magpatawad, ay maaalala ng Diyos ang ating mga pagkakasala sa Kanya at ibabalik niya, kakansilahin niya yung iginawad niya na kapatawaran sa atin. Makikita natin yan sa 31 hanggang 33. At yan ay makikita natin na siya ay dinala sa kulungan upang pagdusahan ang kanyang ginawa. Alam niyo, nakikita ko rito sa verse 34, yung kulungan na nandoon ang mga torturers, ay marami ang nagsasabi na ito ay sa practical na buhay ay mga demonyo na pinapahirapan ang mga taong hindi marunong magpatawad. Tandaan natin yan. Mga demonyo, mga torturers yan na ginagawa ng pahirap ang mga taong hindi marunong magpatawad. Minsan ay nasabi ko na ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason na nais natin ay mamatay ang ating kaalitan na hindi naman talaga mangyayari yun kundi tayo ang malalason sa ating mga kapaitan, mga kawalan ng pagpapatawad at kawalan ng pagiging mahabagin. At yan ay makikita natin sa huling talata na nais ng Diyos na maging mahabagin tayo para makamtan natin ang kanyang kahabagan. So anong pag-uugali ang pinapalabas sa atin ng utos na ito ng Panginoon na maging mahabagin? Yun na po yun, pagiging mahabagin. At gagawin natin ito hindi para sa ating sariling pakinabang, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Ama na dapat ay mag-reflect sa atin ang kanyang pag-uugaling mahabagin. Ikaw ba ay mahabagin? Kung hindi ka mahabagin, huwag mong angkinin ang kahabagan ng Diyos. Pupunta tayo ngayon dito sa ating mga pangwakas na katanungan. Hinihiling ko na iyuko ninyo ang mga ulo at pag-isipan ang mga katanungang ito para sa atin. Ano ang nararamdaman mo sa mga taong nakikita mong naghihirap? Paano mo pinakikitunguhan ng mga taong may atraso sa iyo? Ang pangatlo, naisip mo ba na buhay ng Panginoong Hesus ang katumbas ng iyong atraso sa Diyos? At ang pang-apat, masasabi mo ba na ikaw ay mahabagin o kulang ka sa pagpapatawad?
Bakit hindi mo gawin ang magpakumbaba at manalangin at humingi sa Panginoon ng pagiging mahabagin? Dito po tayo magtatapos sa ating utos number 46. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. Minsan pa ay magandang araw sa bawat isa. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating Diyos at Ama. God bless po.